Ngayon, nasa ating pong linya si Rear Admiral J. Tariela, ang spokesperson po ng PCG on West Philippine Sea issues, mga kapatid. Ano ho, sa lahat ng ating mga nasa live chat ngayon, relax lang po kayo and please mind your language. Ha? Sa mga nagtatalo-talo, relax lang po kayo. Sabi nga, relax lang. Diba? Relax lang. Okay, girl, go ahead. Eto na nga po, Rear Admiral J. Tariala. Magandang umaga. Good morning, Sir Ted. Magandang umaga din, DJ Chat, sa inyong mga taga-subaybay po. Pag-usapan po natin itong pinakahuling insidente dyan sa Ayungin Shoal, which is considered part ng economic zone ng ating pong bansa, kung saan sinasabi nga po isang Philippine Navy personnel ang sugatan sa bumbunan matapos pong hampasin ng Chinese Coast Guard gamit ang wooden baton. Rear Admiral, ano po exactly ang nangyari dito? Well, una sa lahat, DJ Chan, no? Itong nangyari kahapon, ang China Coast Guard ay lumalapit sa BRP Sierra Madre. No? Alam naman natin na ito ay nasa Ayungin Shoal at ang Ayungin Shoal ay may layo lamang na 105 nautical miles from Palawan. No? Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone. So there's no reason for the Chinese Coast Guard na mapunta dito. And secondly, alam ng ating mga Navy personnel na dapat also to protect this commissioned Navy vessel from the Chinese Coast Guard. No? So they were being asked to go away, no? Lumayo, umalis sa area ng Ayungin Shoal. But the Chinese Coast Guard insisted na doon talaga sila until nag-launch na tayo ng rubber boat, ang Philippine Navy personnel, and they are telling the China Coast Guard to leave the area. But ang ginawa pa rin nila, they are insisting na pumunta doon, and that resulted to, eto na nga, no? Yung altercation between our personnel. But there's one thing that we need to highlight. No? Ang ating, yung sa mga video na ipinakita, na inilalabas ng Chinese Embassy, ng Chinese state media, makikita natin dito na walang tinamaan, walang nasaktan sa China Coast Guard personnel. At sa video na ipinakita natin kahapon kung saan nagkaroon ng injury, head injury ang ating personnel, pinakikita natin dito how barbaric, how violent the China Coast Guard personnel is para talagang saktan ang ating personnel. And this is the part of the video na hindi ipinakita ng Chinese Coast Guard because they are hiding what really happened dito sa insidente na to. So unang-una sa lahat, kailangan hindi tayo malito sa naratibo. One, they're not supposed to be there. Second, ang violent act na nangyari dito basically came from the Chinese Coast Guard personnel. They weren't supposed to be there, so nagkaroon po ng mga radio challenges bago yung confrontation itself. Ilan po yung China Coast Guard men na nandoon sa bangkat? Ilan din po yung personnel natin from the Philippine Navy na lumapit sa kanila para po pakiusapan sana sila na umalis dun sa area? There were 8 China Coast Guard personnel on board dun sa regional inflatable boat nila. No? And for each rubber boat, I'm not really sure kung may 3 or 4. No? But then again, ang issue natin dito is that the China Coast Guard is not supposed to enter the shoal ng Ayungin. Yes. Opo, malinaw po yun. Though yun na nga ang problema sa kanila, hindi naman po sila nakikinig sa mga radio challenge natin. Kamusta po itong personnel ng Philippine Navy na nasugatan yung kanyang bumbunan? Yun lang po ba yung natamo niya na injury? At meron pa po bang iba na nasugatan bukod sa kanya? Well, DJ Chan, no? I'm just going to stick dun sa inilabas na statement ng Armed Forces of the Philippines. Yes dahil po. tao nila to, together with Opo. the Department of National Defense. Uh-huh. But I would also like to take this opportunity to inform the public na ang ating pong Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, as of yesterday, has directed the deployment of the 9702. Ito yung BRP Melchora Aquino. At ang 4403 or yung BRP Malapascua, this is another 44-meter vessel para mag-conduct ng medical evacuation, kunin ang injured na AFP personnel from BRP Sierra Madre at madala agad sa Palawan for proper medical care. So, Cha, at Admiral, itong ating kawani ng Philippine Navy ay kasama doon sa deployment ng AFP doon sa BRP Sierra Madre, di po ba?
Yes, sir, Okay, Ted. apo. So, nung nakita nila na itong Chinese Coast Guard na ito nasakay ng kanilang mga bangka, naandoon at aali-aligid, malapit na mismo sa BRP Sierra Madre, nagpababa ang mga tauhan doon sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy personnel. Ito ho yung sakay Yes, na ng sir. ating inflatable rubber boat, no? Ito ho yung Yes, sitwasyon. sir. And then, paglapit nila doon, tsaka nangyari itong commotion na ito. So, ibig sabihin, nananahimik doon yung ating Philippine Navy contingent, sila ang lumapit doon. Saan nanggaling? Gaano kalayo yung barko na pinanggalingan nung kanilang inflatable raft na ito? Alam mo, Sir Ted, etong Ayungin Shoal, mababang area na to eh, shallow area. Yes. So, Mm. ang China Coast Guard, if they wanted to get closer, siguro ang pinakamalapit nila lamang nito is less than 1 nautical mile from Ayungin Shoal, no? Yung pinaka-shallow area ng Ayungin, within the vicinity. And the only thing that they have to do para talagang tikisin ang ating mga personnel is to deploy itong boat na to at asar-asarin ng mga personnel natin. Totoo yung sinabi mo, Sir Ted, no? Nananahimik ang ating mga AFP personnel on board BRP Sierra Madre, and they were actually there monitoring ito hanggang lumapit na lang talaga ng sobra-sobra, that really prompted them na mag-deploy ng rubber boat para itulak palabas ng Ayungin Shoal itong China Coast Guard. Ilan ba ang mga barko ng China doon sa area na ito na malalim kung saan sila maaring makapag-dock? Kung saan nga din ang gagaling itong kanilang mga ibinababa na mga rubber boats na ito? Alam mo, Sir Ted, for us to have bigger idea, no, or appreciation ng situation dito, ang Ayungin Shoal, almost less than 10 nautical miles lang, nandito na ang Panganiban Reef or yung Mischief Reef. Na alam naman natin na isa ng illegally reclaimed naval base ng People's Republic of China. So each time na magdi-deploy sila ng China Coast Guard, PLA Navy, Chinese Maritime Militia, ganun lamang kadali, no? Ganun lamang kabilis. Because for us, ang mga assets natin manggagaling pa ng Palawan. So more than 100 nautical miles pa ang tatawirin. So each time na gusto nilang mag-provoke ng ating mga personnel sa BRP Sierra Madre, that is so easy, no? So even without me identifying how many China Coast Guard vessels surround BRP Sierra Madre or within the vicinity of Ayungin, makikita natin na kung gagawin talaga nilang magpadala ng mga maritime forces nila dito, at any one time kakayanin ng China. Oo. So, hindi nga, maaaring hindi nanggagaling lamang sa mga barko na nakadaong doon sa paligid, kung hindi mismo doon sa Mischief Reef nga, kung saan meron na silang runway doon at malawak, na military base, no? Ang binabanggit dito ni Admiral. Ganun po pala nga ang sitwasyon. Anong reaksyon po ninyo bilang spokesperson po ng PCG sa WPS dito sa katwiran po naman ng China na tayo pa daw po ang gumagawa-gawa ng kwento at playing victim? Alam mo, una sila, Sir Ted, no? Sa mga sunod-sunod na kasalanan ng China sa sambayan ng Pilipino, nakakagalit na to. After the racist video na tinawag ang mga Pilipino na unggoy, ngayon naman binabaliktad na naman tayo ng China na tila sila pa ang may legal jurisdiction to conduct maritime law enforcement sa loob ng ating exclusive economic zone. Talagang very disappointing, nakakagalit. We just celebrated the 10th year anniversary ng 2016 Arbitral Award at paulit-ulit din sinasabi ng Chinese Embassy, ito daw ay hindi legal, walang visa at hindi na-apply sa kanila. But of course, we don't need to be discouraged, no? Mas maraming bansa ang tumitindig sa atin, ang ating mga kaalyansa ay nagpahayag ng kanilang suporta. At kahit ni isa na bansa sa buong mundo ay hindi kumikilala ng illegal na 9-line claim ng People's Republic of China. Okay, gusto ko lamang kayong kunan po ng reaksyon sa isang bahagi po ng official statement ni Senator Robin Hood Padilla dito po sa nangyaring ito diyan po sa area ng Ayungin Shoal. Bahagi po ng kanyang statement, babasahin ko po, no? Ang simula nito sobra na
Sabi niya, mariingkong kinokondena ang marahas at agresibong pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard laban sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea. Bahagi nito sinasabi niya, nananawagan ako sa ating pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang protektahan ang ating mga tauhan at ipagtanggol ang ating mga karapatang pandagat at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Dapat ding papanagutin ang mga responsable sa pananakit sa ating sundalo. Hindi sapat ang paulit-ulit na protesta kung patuloy naman ang ganitong mga insidente. Reaction please. Well, una sa lahat, nagpapasalamat ako sir kay Senator Robin Padilla sa pagkondena nitong violente na aksyon na ginawa ng China sa ating mga AFP personnel on board BRP Sierra Madre. Pangalawa, dun sa panawagan niyang konkreto na plano at strategiya sa West Philippine Sea, I'm not really sure whether the Honorable Senator is completely aware of what we're doing. Una sa lahat, our Defense Secretary, Secretary Gilbert Chodoro, has been very active in engaging the international community for us to build alliances to deter China and to deepen our security arrangement. No? Secondly, kasama din si Senator Robin Padilla na sumusuporta sa AFP modernization. Sila naman ang nag-aaproba ng budget for more acquisition of the armed forces of the Philippines and capability development of the Philippine Coast Guard. Third, in terms of diplomatic engagement, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng diplomasya. Nobody really wanted to escalate the tension. And for us, even me as part of the uniformed service, naniniwala tayo that the diplomatic engagement with the People's Republic of China and other Southeast Asian claimant states will still be our priority. There's no substitute to that. Okay, so well said. So kami po aantabay din sa mga development sa isyong ito kasi mamaya din po ating tatanungin ang AFP mismo, what's next, no? Dito po sa pangyayaring ito kasi sila ho, mga tauhan nila ang directamente involved dito po sa commotion na ito. Dito po sa pananakit na ginawa ng mga personnel po ng Chinese Coast Guard. Mabuhay po, Rear Admiral J. Tariela. Maraming salamat, Sir Ted. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.